Magandang umaga. Pag-usapan po natin sa ngayon yung kasong sinampa ng Department of Justice sa Sabongero case. Kasama na pala si Erwin Tulfo. Kinumpirma mismo ng abogado ni Atong Ang. sorry. So, kasama siya. Meanwhile, bago natin pag-usapan yun, pero sinabi din ito ng abogado ni Atong Ang na mali. O, ito po si Toto Tirador. Ang ating pag-usapan ngayon ay isa namang masigabong usapin sa larangan ng katarungan. Pero bago ang lahat yan, nais ko muna kayong dalhin sa aking station, channel ID. At ito pong aking channel ID. Ignorancia, lehes. Ulit. Ignorancia, lehes. Nun excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya, subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! O sige. So ngayon, ating pag-usapan ito ngayon yung sulat na pinalabas na press release ng abogado ni Atong Ang. Ito naman pong sulat niya ay hango naman ito sa reaksyon nila laban sa sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulla na kumbaga kinakasanan nila ang kaso. Tapos dito ay nakumpirma mo na yung nakalik na listahan kung sino kinasuhan na 59 o 60 lahat ay kasama si Erwin Tulfo. Yan po ang ano natin. So kung kasama si Erwin Tulfo ay tingnan natin kung paano yan. At at least ang akin siniwalat ng isang araw ay nakabase po sa isang video na ebidensya na kung saan ay tinanggap ni Erwin Tulfo ang mga ambulansya na binigay ni Atong Ang sa kanya. Bakit siya binigyan? Yung pala'y kasama. So ito muna, tingnan muna natin kung ano yung sinabi ni Boying Remulla. Kasi pinapasinungalingan lang itong sinabi ni Boying Remulla. Okay, pasok po na natin si Boying Remulla. Yan, si Boying Remulla. Pasok, Boying! Their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Yan, ang abogado ang tinitira ni Boying, yun yung abogado ni Atong Ang. Malaman natin kung sinong abogado yun. The best lawyers money can buy at mag-imbento ng kwento para lamang depensahan ang kanilang kliyente. Yan ang pinakawalang kwentang klaseng pag-aabogado. Yung mag-imbento ka para depensahan mo yung kliyente. Mag-imbento ka ng kwento, ayan, pakinggan natin si Boying. Pera-pera lang yan sa kanila. Pera lang yan. Yan ang banat ni Justice Secretary Boying Remulla sa legal counsel ng umano'y mastermind ng missing Sabongeros, ang bilyonaryo gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Matapos opisyal na magsampa ng patong-patong na reklamong murder at serious illegal detention ang mga pamilya ng missing Sabongeros laban kay Ang at iba pang miyembro ng tinatawag na Alpha Group. Matatanda ang nagsalita sa Billionaire News Channel. Yan member ng Alpha Group. Yan si Atong Ang, sa kaliwa niya si Caroline Cruz, Attorney Caroline Cruz. Ang wala diyan si Erwin Tulfo, si Jonel Patidungan, si Jonel Istomo, at sino pang iba. Ang nitong nakaraang linggo. Ayon sa isa sa kanyang mga abogado, hindi si Ang mastermind sa pagdukot at pagpatay ng mga nawawalang Sabongero. Ang kanyang itinuturo mga salarin ang umano'y Patidongan Brothers Syndicate at ang ulo umano ng operasyon, ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Habang ang mga kapatid nitong sina Elakim at Jose na kasalukuyang nasa kustodiya ng Philippine National Police at isa pang lalaking nagngangalang Rolando ang itinuturing na mga tirador
o ang first-level implementers at kanang kamay ni Dondon. Pero ani SOJ Remulla, paraan lamang umano ito ng mga tunay na suspect para guluhin ang daloy ng kwento at Oo, ha? investigasyon. Atong ha? Very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that Oo. he's coming out bravely to do this. Kaya kuan, sumasaludo ko kay Dondon Patidungan, kahit ano pang kwentong sinasabi sa iyo, at dinala mo pa dito ang karagdagang napakatindi na testigo sa mga krimen ginawa ni Atong ang iyong kapatid, si Ilakim Patidungan at si Jose Patidungan. May isa pang Ronald Patidungan. Pero tingnan naman natin kung ano naman ang reaksyon ng abogado ni Atong Ang. Ito pakita ko, ang sabi nila, pero nagulat ako nung binasa ko, kasama si Erwin Tulfo. Grabe. Hindi nga, Erwin, mula noon hanggang hindi ka na sumasagot. Bakit? Dapat sumagot ka kung ikaw ba ay inaakusahan. Anong masasabi mo sa pag-akusa sa iyo? Ito, tingnan natin yung balita. Yan, sinasabi, flawed. Ibig sabihin, sira-sira. Sira-sira ang akusasyon ni Dondon daw laban sa kanya na binabakapan ni Boying Remulla. Yan. Yan si Atong Ang. Ang sumulat, kaibigan ko si Jing Villamente. The lawyer, sabi niya, the lawyer of gambling figure Charlie Atong Ang welcomed the filing of murder and serious illegal detention charges against his client, describing it as an opportunity to refute accusations in the proper legal forum. Yan. Mga sinasabi ng abogado lang yan eh. Mga pakulo lang yan, pero ganun din ibig sabihin nun. Kahit sinong abogado, ganun sasabihin. Welcome to the opportunity to defend ourselves. Ganun lang yan. Sabi ni Attorney Gabriel L. Villarreal, siya palang abogado, Ang's legal counsel said the charges allowed the businessman and sports patron to confront what he called baseless allegation, especially those made by state witness Julie Dondon Patidungan. Punta yumaman nito si Attorney Gabriel Villarreal. Attorney, magkano kaya ang kanyan? Although sikreto yan, sigurado yan, paldong inyong kliyente dyan. So, ang hindi ko lang alam, bakit wala na si Lorna Kapunan? Sabi, nag-withdraw na daw, pero hindi ba confirm? So, Patidungan's testimony is flawed. Sira-sira, sabi ni Attorney Villarreal. Self-serving and unsubstantiated. Walang suporta, sabi ni Villarreal. Habang iminimanti niya na inosente si Atong Ang sa mga pagkakawala ng mga sabongero. So, ang pamahalaan ay naglunsad ng paghahanap ng mga sabongero, mga manamatay doon sa Taal Lake. At sinasabi nila yung mga manakuhang mga boto, pero sa isang boto doon, sinasabi ni Atong Ang, ni isa doon ay walang nakita na may DNA. So, ibig sabihin, gusto na palabasin na sira-sira talaga o sira ulo ito si Boying Remulla. He expressed sympathy, sabi ni Attorney Villarreal, nagsisimpatiya sila sa mga pamilya ng biktima. At kailangan ay ayusin ang paghahanap ng katotohanan. At sila'y binabalaan niya ni Atty. Villarreal na huwag kayong maniwala kay Dondon Patidungan. Si Dondon Patidungan ay lang yan, may sariling interest. Sabi niya si Patidungan, inamin naman nila, ay nagtrabaho kay Atong Ang ng mahigit 15 years. Wala na problema ngayon, inamin nyo na. Eventually becoming a close associate and trusted figure within the organization. So behind the scenes, however, Patidungan allegedly operated a network engaged in illegal gambling, kidnapping, extortion, and intimidation without the knowledge of Atong Ang. Paano mangyari yun? May sariling negosyo siya Atong Ang habang nagpapatakbo, habang security provider siya kasi may security agency. Lahat ng mga establishmento ni Atong Ang nasabungan sa Lipa, sa Santa Cruz, sa Manila Arena ay si si Dondon Patidungan na nag-provide ng security, mga security men. So, paano mangyari na magkaroon siya ng sariling negosyo sa loob ng isang negosyo? Malabo pa. Attorney Villarreal, malabo pa sa pusit. Sabi ni
attorney ni Congresswoman Franz Castro. Sabi niya ni Atty. Villarreal, when he was tagged in the disappearance of a cockfighting competitor in Manila last year, he concocted his incredible story to shift blame to his supporters and escape prosecution. Wah, si Atong ang nagsabi na kanyang mga karibal sa negosyo ang mga dumukot sa mga nawawala. Sino ba naman? Bakit naman Atong bakit sa lahat ng mga nawala sa iyo sabungan ang galing? Ha? At bakit walang nawala sa sabungan sa isabong ni Bong Pinida? Walang nawala sa isabong ni Arnie Teves. Walang nawala sa isabong ni Patrick Antonio at saka si Camilo Cascolan at saka yung isa pa. Sabi niya, 2 Patidungan's relatives, itong kapatid niya, who were recently arrested will also testify against Ang, according to Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. It's lamentable, nakakalungkot, sabi niya. At ang publiko ay niluloko sa mga manipulador na nagkunwari na nandun sila sa loob among the victims of the tragedy that he orchestrated. As charges were formally filed with the Department of Justice against Ang and several unidentified individuals, a purported leaked list information of patidungan sa PDBit began circulating online and it is now called as the Alpha Group. Sino yung mga Alpha Group? Nilagay dito. The list includes Atong Ang, Senator Erwin Tolpo. Yan na, official na si Senator Erwin Tolpo. Involved. Retired Lieutenant General Jonel Istomo. Mayor Bernie Tacoy of Matagob, Leyte. Mayor Vincent Adjay of Mejia of Tiao, Quezon Province. Former NBI official Angelito Guerra. May mapapala ka dito. Director Jaime Santiago. Pitmasters CEO Eric De La Rosa. Pitmasters Foundation President Gerardo Jerry Ramos. Representative Sunny Lagun. Of Blue Blade Game Farm. Richard Reaper. Perez of Santa Rosa Mega Cockpit. Arman Santos of Jade Resort Game Farm. Edwin Amo Tose. Jan Kapinpin of Barbaro Game Farm. Joey De Los Santos of JDLS Game Farm. And Lorna Lee. Ba't wala si Gretchen Barito dito? According to the leaked document, the group allegedly extorted millions from poor Sabongeros. Those who failed or refused to pay were reportedly abducted and killed. So, yan ang parusa. Yan ang kwento ng bayan. Ladies and gentlemen, ano pong ibig sabihin yan? So, pakinggan po natin. Sundan natin ang balitang ito. Ha? Ito, mag-shoutout na lang ako. Dito kay Valerie Serna, kay Emil Dasinoy Talaugon. Thank you, Dr. Attorney Toto Kausing. Amil Muti Talib. Engineer Totski, Assalamualaikum. Alaikum assalam. Tiradura na. Oknik J, good morning, Dr. Toto Kausing. Amil Muti Talib. Engineer Totski, tiradura na mga member ng Tuadcom. Okay. Tirahin natin sila. Rasulaiman, room 154, emiso. Marawi, 88. Pareho tayong 88 na gumraduate. Ano imo room number? Room number ko sa Super New Boys Dormitory ako, room 22. Kasama ko doon si Engineer Alex Muhammad. Roommate ko, yung mga maranao na mga engineers. Yan ang roommate ko. Tommy Chavez, good evening po, Atty. Toto. Klaro po, paliwanag nyo. Marami ako natutunan sa inyo. Sige, basta makinig lang kayo. Marami kayo matutunan sa akin. Basta Ilonggo. Guwapo. Okay, Oknek. Si Erin or Erich Tolpo ay dati na na-involved sa dollar smuggling noong early to mid-80s. Yes, alam ko yan. Si Percy Lapid nag-expose niyan. Si Erwin Tolpo nagtutulak ng kariton. Nagtutulak ng dollar ang laman. Nahuli ng mga tauhan ni Fabian Ber. Nako, patay sana yun. Firing squad sana yun. Nakiusap na lang ang kuya na si Ramon Tolpo at ipinasibat sa Amerika. At tumagal sa Amerika. Naging sundalo pa sa Amerika. Nagiging Amerikano pa. Nagkaroon pa ng passport na si Erich Sylvester Tolpo. So, yan ang iyong napala. Mr. Erwin Tolpo, nakakahiya ka.
Alam mo na yung mga depekto mo, bakit sinasamantala mo yung pagiging popular mo? Para lamang mabibigyan mo ng reklamo, ng problema ang ating bansa. Hindi ka naman magaling. Bakit ka nagpapresenta? Wala ka naman kwenta yung mga trabaho mo. Kakahiya ka. Pasensya na po, Erwin. Pero I beg your pardon. I will not surrender when I argue that you are not a good senator. You are a rotten man. You are not fit to that office. And mind you, you are an American. You have that allegiance to the United States flag. Bakit, ha? Erwin Sabongero, Tolpo. Bakit? Kasi naging sundalo ka, sumumpa ka sa Amerika to defend the flag of the America and their country. Nabuhay ka sa Iraq War. Di ko alam kung bakit nagtatago ka siguro. Kaya hindi ka natamaan ng bala. At nag-proceed ka pa sa Europe. Naging sundalo ka pa doon. Tapos namigay ka pa ng birth certificate na kunwari ikaw ay si Rich Sylvester Tolpo na ipinanganak noong December 30 sa Hawaii, 1965, Hawaii. Ngayon, ang nangyari, ang Sylvester pala, pangalan pala ng tatay niya yan, si Ramon Sylvester Tolpo na taga Batak, Ilocos Norte. Ang kanyang nanay ay si Madam Tisiba na pangasawa ng kanyang tatay na sundalo. Doon sila nagkakita sa Davao Oriental. Kaya taga Davao rin ito si Erwin Tulfo. Maliban sa Ilocano siya pa ay Cebuano rin. So, good evening, Tommy Chavez. Good evening po. Tunituto, klaro paliwanag. No? Oknik, si Erwin Oris Tulfo. Okay. Hanggang dyan na muna tayo at pakispread po, pakilike, pakisubscribe at don't forget to subscribe to my channel. Marami kayong makukuha sa aking channel. Maglalabas ako ng mga matutunan ninyo kagaya sa mga bar exams. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo at magandang umaga po sa aking mga kababayan.